us would not be dismayed. They said it's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we will trust Him, come what may. God wants to hear you sing when the waves are crashing around you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstances as hopeless as can be. And that's when God wants to hear you sing. He loves to hear our praise on our cheerful days. When pleasant times outweigh the bad by far. But when the suffering comes along and we still sing His songs, and that is when we bless the Father's heart. God wants to hear you sing when the waves are crashing around you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing when the waves are crashing around you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. That's when God wants to hear you sing. Kaigsunan, Discipleship A to Z series. Padayon na to ang pag-ila kang Jesus Christ. This is the number 2. And part 2 sa ato ang pag-isgot about Jesus Christ became a man 100%. Nahimog siyang tao, mga kaigsunan, 100%. Dili siya ingon nga ni anhi diri as a God. Nagpaila siya nga siya God and He did not become a man. Nagpakatao gyud siya. Tinuod gyud nga nagpagkatao siya. Amen? Basahan natong balik mga kaigsunan ang atong text sa John 1:14. John 1:14. Everyone stand. Let's read John 1:14. Together go. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Heavenly Father, we thank you, Lord, once again for this evening. Thank you for giving us a moment with you, O God, sa church and the gathering together as a church in this place, O Lord. And thank you so much for giving us opportunity to grow and to be corrected sa mga sayop namo nga mga nadunggan before, nakatunan, and help us, dear God, to learn and to believe what the Bible is going to say to us tonight. Please use me, empower me, Lord, sa pagwali. Kay kining mensahe dili ako imuha kini. So tugot ni Lord nga mahimo kong worthy sa pagwali, Lord, para sa imong himaya. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Let's have a little review, mga igsoon, sa ato ang nakatunan before. Jesus Christ became a man 100%. Number 1, Jesus was born of a woman. Jesus was born of a woman. So nataw siya gikan sa usa ka babay, pinaagi sa usa ka babay. So normal siya nga tao. Amen? Ang dili normal kanang ni kalitlag tunga. So kung nakalitlag tunga si Christ sa manger,
walay Mary, dili ito siya normal. Amen? Or nigawas siya sa liki, sa kawayan, dili normal. Kaya ang normal is, ianak jud ka. Unya, samtang gimagdo siya, mga kaigsunan, si Mary po, nag-underwent siya og normal human pregnancy. Normal lang iyang pagmabdos, nagbati, nga, tinood ba ng pagpanga? No, ako rin yung nasabta ng pagpanga, ang pasabot na pagpangayo, kung unsay gusto. Abusaran ang bana. Pangayuan, bisag unsa. Okay, kuhan ka na ninyo mga babae, kanang gahum, ngang inyuhang ibangil ang anak sa sud sa tiyan. Muna bisag unsa, mga kaigsunan, pangayoon ninyo ang bana pod, hala, magkandaro pa, og kanang buhat kung unsay gustong ipabuhat. No? So, parihara sa gyapon kang Mary. Number 3, Jesus grew in a normal way. Nagtubo siya normal as a child. Nagpaubos siya sa authority sa iyang parents. No? Human parents. Nagpaubos siya, nagtuman siya sa sugo sa iyang duha ka ginikanan diri sa unod. So, si Mary, si Joseph, stepfather man niya. So, pareha sa ordinaryong bata, nagtubo si Joseph, si Jesus Christ, ingon ana. And number 4, Jesus looked like a typical Jew. So kung masagol siya dito sa mga Jew, wag yung ilhanan nga siya si Christ. Wala ilhanan. Dili ka kaingon nga, mukuan gyud kanang mulusot gyud ang iyang pagka-Jesus Christ. So meaning, ang iyang beauty, dili siya makalingita, dili artistahin. Dili pareha ba ang mga dagway, ang mga artista bitaw nga makitaan sa mga fans, maninggit. Nga bisag mo mix ka, magtabo na sa naong mailhan gyapon. Why itsura si Christ na ingon na? Mga kaigsunan, typical Jew. Mao na ang kanang kuan. So, dili gyud ta kaingon nga, wow, kagwapo. Di ta kaingon ana. Ato ipadayon, number 5. Number 5, Jesus has no desirable external beauty. Tungod kay typical Jew naman ang gipasabot mga kaigsunan, literal jud nga si Kristo, dili siya gwapo gyud nga kanang makalingi ta. No? May itsura pero dili sama sa kanang muangat gyud kaysa uban. Pari-pareha lang. Pero nato ba magpundok ta, wag yung lingion? Nga naman, pareha na tagdagway. No, nabay lingion na to, kung magpundok ta. Mulingi lang sila, magsaba-saba ta ba? Hoy, saba mo diya. Pero kana mulingi ko niya, moingon din, wow, iba siya. No, makaingon ba, iba siya talaga. Ingon na ba? Nya, kana bitang maka-second look ang tao? Na may usay niya, magsugat niya kaman, muhanam, tanaw niya, kalit niya kaman, balik ba niya, dugayo nagtanaw ba? Amen? O, mo na tawag na to nga, may itsura jud. No? Nga ka namang lahi sa uban. Kana normal lang, kadaghan imong masugatan diha, mulingi ba ta? Muna daghan sa palingki ba, ang mga naong. Daghan kayo, wala na, normal lang. Di ba, pag maglakaw-lakaw, ingon na, wag kayo, ingon, sigli, gwapo, pero naagi mga itsura nga, makatanaw dyan ka ba nga, uy, kanindot og itsura. Wala si Kristo, ana. Wala siya. Let's read the verse, Isaiah 53:2. Isaiah 53:2. The Bible says, for he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. Nanawag unsay tubo anang tanom nga gikan sa uga nga ground. Oh. He hath no form nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. No beauty. Di siya ugly.
Pero di lagi siya, typical lagi siya, typical. Amen? So wala. Kung atong imaginon mga kaigsunan, kana na yung mga ribulto nga gibuhat, nga gipailan nila nga si Kristo na, layo ra kay na mga kaigsunan sa description sa Bible. Curly hair, nga blonde, nindot kay ilong, blue ang eyes, handsome, nga mao'y gibuhatan og image ni Christ, layo ra sa description sa Bible. Amen? In fact, mga kaigsunan, sa Matthew, pagpamatod yun Matthew chapter 26, dunay usa ka higayon, mga kaigsunan, sa kinabuhi ni Christ. So, in verse number 48, the Bible says, "Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he, hold him fast." Meaning, gapundok dito tanan mga disciples, mga Jew. Apil si Christ, di siya mailhan. So in other words, kung unsay itsura na ni Peter, Matthew, John, kung unsay itsura nila mga kaigsunan, maupoy itsura ni Kristo. Kaya ang mga sundalo, di yun makaila, asay Kristo, ana. Kapila sila nagpundok ug makitaan sa mga sundalo. Di yun mailhan. Di sad sila gusto nga masayop sila og dakop. Pero di ay Judas mga igsuon. Ako ipailan ninyo kinsa. So kinsang akong kisan, dakpan na ninyo. Kay mauna na. Tanawa. So naba siya beauty nga lahi kaysa iyahang mga disciples? Wala. In verse number 49, "And forthwith, he came to Jesus and said, Hail, Master, and kissed him." Ug nahitabo ang angayng mahitabo. Gidakop si Christ. Ug gitawag to siya betrayal sa side mga igsuon kang Judas. Though it was the plan of God nga mahitabo gyud na, it was the plan of God nga makuha gid siya o mataral siya dito sa ukmanan aron i-crucify gid siya. It was part of the plan. Pero ato makita mga kaigsunan that it was hard to identify the image of Christ together with the apostles. Amen? O tanawa sa mga movie, ang itsura sa mga apostles o ang itsura ni Christ, di ba perting lahia, mailhan yun. Sa diyan manglakaw na sila, mailhan yun. Ang mga apostles, anak kayo maglihog ba? Pero si Kristo, anak kayo. Handsome kay barog. Di ba? Niya ang mga kuan kay ba? Ilhan yun nga. Lahi yun si Christ. But not in the Bible. Very difficult to distinguish kung asa diya. Dili ma-identify. So, to make it clear, ang kanang image karon nga giila sa kadaghanan nga mao si Kristo, dili na mao'y itsura ni Kristo. 100%. Luoy kaayo ang mga taong nituo, ana. Luoy kay tang nagpabilin ta diha. Kay digyo na mao if we are going to believe of what the Bible says. Very clear. Amen? Wala gid siya itsura sa iyang external beauty. But the beauty of Christ na undefeated, unbeatable igsoon is naa sa iyang sud. The character of Christ. Mao nay beautiful mga igsoon. Pero may kag external beauty, typical. Number 6. Jesus experienced weariness as human being. 100% human, kapuyon. Kamo, di ba mo maka-experience ng kapoy? There are days that at the end of the day, ato na kasi imong balay, o niya mo lingkod ka, very tired. Si Christ gikapoy. If we experience weariness,
Christ also had experienced weariness sa iyang earthly life, mga igsoon. Let's go to John chapter 4, verse number 6. Kumiyunta, nothing is impossible with God. So pwede siya nga dili kapuyon. Amen? Kumiyunta mo sa lida si Superman, si Thor. Ay, lisura kapuyon nila. Mga gamhanan. Dili kapuyon. Pero diri mga kaigsunan, ang atong Ginoong Hesukristo. In John chapter 4, verse number 6. Ingon's Bible, now Jacob's well was there. Jesus therefore, being what? Wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. So gikapoy siya. So normally, pagkapuyon ta, mulingkod ta mga kaigsunan. So kilid sa well, it must be cold ang atmosphere. No? Kay mga hapon-hapon naman eh. So dito si Christ nagpabugnaw, dito siya nagpahuway, kay gikapo siya tungod kay siya nagunsa? Naglakaw. Kamo, kung maglakaw mo, kapuyon di. So si Christ mga kaigsunan, tungod siya journey, gikapoy siya. So kagikapoy siya, nipahuway siya, just like you and me. Pagkapuyon ta, mupahuway ta. Correct? Amen. Number 7, Jesus required sleep. Do you sleep? How long do you sleep? No? 5 hours? Ang kuwan yun ha, sakto yun, 8 hours. Sleep yun. Importante ang tulog, mga kaigsunan. There is no supplement for sleeping. No supplement. Na sleeping pills, pero there is no alternative sa sleep. Sleep pragina siya. And our body needs to sleep. Na minimum of 8 hours a day. Si Jesus Christ, natulog siya. Matthew chapter 8. Matthew chapter 8. So, bisan dili siya kanang typical nga lugar para katulgan, pero bisan kita manakay tag barko, mga tuog man ta. Amen? Mura tagi duyan ba? So, samtang naa sila, nagsakay sila sa barko, mga kaigsunan. This is not a big boat. Sa chapter 8, verse number 24, the Bible says, and behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves. But he was asleep. Natug si Kristo eh. Mahala na mo diha, nagbound mo diha. Pero ang iya mga kauban, nakuyawan na. Nakalimot sila kinsa ilang kuyog. But that is not the point nga atong i-stress out karon. Ang atong i-stress out, kung ma-stress out ni, natug si Kristo. As simple as that. He sleep. Amen? So normal siya nga tao. Ang iyang lawas nang inahanglag katulog. So dapat tuhuan gyud nato mga kaigsunan that Jesus became a man 100%. Kaya natug jud siya, niya gipukaw ha, normal lang taong natug, pukawon. Gipukaw nila si Kristo, Lord, we perish. We perish. Adlog sila, Lord, please help us. Muna, gipukaw nila kanina tug. Unya, ang nangaapag mata ni Christ, nangasaba din siya, kagagbay ba ninyong pagtuo. Inyo radyo kong gipukaw tungod sa inyong kahadlok. Niman ka, nagpahuway ha? Wa nila respetuhin pahuway? Oh, natutulog ba ang Diyos? Natutulog ang Diyos? Ang Diyos ba? God never sleep. Pero naaman siya sa iyang human flesh. That's why He needs to sleep. Munang natug siya, kaya naman siya sa 100% human body. Kung wa pa siya sa iyang 100% human body, kung si Christ niya ni siya diri as God, He don't need to sleep.
Because God never sleep, nor slumber. He never sleep. He never slumber. He never worry. He is God. Pero ang atong gisgutan man, ang pagpakatao ni Kristo, tinuod 100%. Amen? Number 8, and last for this evening. Jesus got hungry. Jesus got hungry. Gigutom si Kristo. Amen? O kita, maupay pagkaon, di ba gutom na sad? Kaning Pilipino, maupay pag-lunch, ngita nag-snack. O na sa inyong balay, kanang naay, kanan inyong table, niya naay pan diha, niya pagkahuman, naay mga palaman diha, naay kape, ana, ikahumag paniod to, panihapon, pamahaw, mga igsoon, ikahumag kaon, timplag kape, ikahuman, pan. Snack dayon. Jesus got hungry. A very short verse, atong basahon, Matthew 21:18. In Matthew 21:18, mubura ni siya mga kaigsunan. The Bible says, "Now in the morning, as he returned into the city, he hungered." He hungered. Unya kay bawg ng mga apostles nga gutmon siya. Because there was a time mga kaigsunan nga nawagtang iyang mga apostoles. Nawagtang. Unya pagbalik nila, nilang gihagda si Kristo nga, "Lord, kaon na." Then siya nga, "I have meat nga wa mo kaybaw." Yeah, my meat is to do the will of Him that sent me. So nila sila kasi man nagpadala ni Christ og pagkaon, nganong di naman siya mukaon. So meaning to say, gakaunan gyud si Kristo. Ngano ila agdahon? Nganong ila magipangitaag pagkaon? Nagkan-anan gyud si Kristo uban nila. Amen? Mo ni kaning higayuna mga kaigsunan, si Kristo gigutom. Gisulti gyud sa Bible. Kung dili ni ordinary nga tao si Christ, dili gutomon. Kung pareha siya ni Kyle, di gutomon, dili magduka, dili matug, di mo kaon. Kyle. Kailan mo Kyle? XY. Kyle XY. Adto mo sa Google, i-type diha, Kyle XY. O, kita ninyo, kinsa na siya. It's a movie. Usa siya katawo nga way pusod, kay created ra siya. Way pusod. Di kutumon, di magduka. Pero naong siyag tao. Kyle XY. Di maningulan na si Christ. Gianak siya. Normal ay ang pagtubo. He is 100% human. Was. Kay he is now in his original being as God. Original person as God. Dili naman siya human being. He is now back to his original kanang person as God. So, pero, he became a person. Para kita tagaan sa kinabuhi. Amen? So, kanalan sa for this evening, atong i-review mga kaigsunan. I hope nga naamoy na learn, ha? So, i-review na to ni. Kani atong gisgutan tonight. Jesus Christ became a man 100%. Ikalima. Unsa to? Wala siya desirable beauty. Jesus has no desirable beauty. So ay magtuo ana mga image ipakita diha nga mao ni si Christ dili na tinuod. 100%. Number 6. Gikapoy siya. Just like us. He experienced weariness. Number 6. Number 7. Number 7. Kinahanglan siya matug. Jesus required sleep. And number 8.
Jesus was hungry. He got hungry. Jesus got hungry as normal person. Amen? So, kani, napamanisumpay, pero so far sa atong isgutan, kadudahan pa ba nga siya 100% tao? Wanay. Solve ang problema. Solve ang doubt, mga igsoon, nga si Kristo, nagpakatao gyud siya 100% para tagaan ta sa kinabuhing dayon. Amen? Nalipay pa na? Pagkadakong kalipay, anak, mga kaigsunan. So, ang reason nga nung si Christ gipakatao, igsoon, not because sa Christmas, dili na mo hinungdan. Kaya hinungdan na may isgutan na nato sa atong paghisgot ani about Jesus Christ, ang reason sa iyaha nga pag-anhi sa kalibutan. Pero di gyud appeal igsoon kanang pag-celebrate og Christmas. Amen? So, atong i-close ang atong panibahon tonight and just continue to believe, mga igsoon, and continue to know Him deeper gyud kinsa gyud ni si Kristo sa atong kinabuhi. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this evening. Thank you for the additional lesson na imong gipatinaw kanamo, Lord, that you became a man 100%. Thank you so much, O God, for the Bible nga nagpakita gyud, Lord, sa pagkatinuod ni ini nga among nadunggan karon. O nag-ampo ko, Lord, nga ang matag usa muani sa altar aron sa pagpasalamat kanimo, O Dios, nga ikaw gibiyaan gyud nimo ang imong gingharian ug nipuyo ka dinhi sa kalibutan sa usa ka importante nga rason para kami maluwas. Salamat kay Lord niana nga usa ka pagbuhat nimo nga remarkable kaayo. And I thank you, Lord God, for this evening's time na imong gihatag kanamo nga makadungog mini ini. I pray that you bless the invitation tonight. I pray that as they come, O Lord God, help them to have a pure heart and willing heart and sincere. Thank you, Lord. Let this invitation give glory and honor to your name. In Jesus' name, amen.